Hello guys, we're up for another video. Sa ngayong hapon guys, dahil nag-request yung ilang mommies kung ano daw ba ang magandang business ideas ngayong year 2020. Ibibigay ko sa inyo yung mga business ideas na feeling ko patok na patok sa akin, baka maging patok na patok naman sa inyo. So year 2019, ano ba yung pinagkakitaan mo? Kamusta yung income mo? Naging okay ba yung profit? So, kailangan, kapag medyo low ang naging income mo doon, so kailangan mong mag-experiment ng iba pa. Malay mo naman, maging maayos yung mga ibang income source mo. So, sa mga manis, bigyan natin kayo ng idea na okay lang naman na hindi lang iisang income source ang pwede mong kitain. Halimbawa, nung share ko lang yung idea ko nung bata pa ako, na ang turo kasi ng lola is ganito: kung meron kang sari-sari store, wag mong hayaan na sari-sari store lang yung pinagkakakitaan mo. Mag-invest ka na magkaroon ka ng tricycle, kasi yung tricycle pwedeng lumarga yan araw-araw nang hindi ikaw ang nagdadrive. At least meron kang residual income from tricycle, yung yung binibigay na pera pagkagabi, boundary, 'di ba? Pwede mo ng pang-ulam yun. Tapos kasi, ang sari-sari store kasi is very popular income source ng mga housewife. Very mura lang siyang simulan. At very convenient kasi sa bahay pwede ka nang mag-start ng sarili mong store. So, wag kang mag-rely lang doon. Kasi kapag benebenta mo, sardinas, tapos uulamin mo, hindi siya magiging rolling store. Okay po? Dapat, ang budget para sa tindahan mo, kasi minsan may mga umuutang dyan, o hindi ka dapat mawala ng pang rolling, pampuhunan. So, buy and sell siya. Buy, sell. Hindi ka pwedeng mawala ng pang buy. Okay? Kasi anong isa-sell mo kung wala kang na-buy? So, dapat ganon. Hindi lang talaga tindahan ang pinagkukuhanan mo ng income. Or, ang sabi ng lola ko, mag-aral ka kung paano ka matututo magtimpla ng barbecue in the afternoon. In the afternoon kasi pwede kang mag-ihaw-ihaw doon or barbecue. Yung mga kapitbahay mo, kapag nasanay na nakikita ka ng barbecue, magiging suki mo sila. So, bumibili sila sa'yo ng items sa sari-sari store mo, pwede silang bumili ng barbecue. Diba? So, extra profit yun. So, nadadagdagan ng income mo per day, hindi lang galing sa tindahan. Kasi alam mo, ang tindahan, kapag wala namang bumibili, wala kang kikitain. Hindi naman siya tindahan na maya't maya may bumibili. So, pag may patay na oras ka, pwede kang magbenta ng barbecue. Kung ano yung in dyan sa barangay nyo, barbecue ba? Or kung may milk tea, kung ano yung in season. Kapag summer, maghalo-halo ka. Pero may tindahan ka pa din. Yun ang thought ng lola ko na gusto niyang i-share sa akin nung buhay pa siya, na nagigets ko naman yung logic kung bakit. Kasi totoo, nagbantay ako ng tindahan, inabot ng 1 oras walang bumili. Sayang yung 1 oras. Pero, di ba, kung na-maximize mo yung oras mo, halimbawa, yung ibang leaders natin ngayon, may tindahan sila, at the same time, naka-laptop sila, nag-network marketing sila, nag-online selling sila. So, dagdag income yun, na ma-maximize yung income. So, kapag nagkulang ang pang-rolling mo sa mga pangpuhunan mo sa store mo, kunin mo siya dun sa ibang income source mo. Diba? May ibang income source ka pa. Pwede ka maghalo-halo during summer. Pwede mo na yung paghandaan. Uunahan mo lang dyan yung mga kapitbahay mo. Dapat ikaw yung maunang magbebenta. Kung malapit ka sa school, kung school days, pwede kang magbenta ng, diba? Breakfast ng mga bata. So, yan ang mga ideas. Ngayon, kung kami kasi sa team namin, i-share lang namin, nasa network marketing kami. Pero kung hindi mo talaga siya forte, o hindi mo siya kung hindi mo siya feel gawin, pwede mong itry yung mag-online selling ka ng ukay-ukay. Kasi ako nag-ukay-ukay din, kasi ako walang masasayang na gamit. Ibig kong sabihin, walang nabubulok. Compare nung nung nag-karinderyahan kami. Okay. So, yun siya. Ukay-ukay, pwede mo siyang i-online selling. Kailangan mo lang i-promote yung page mo na marami kang likers. Tapos, continuously, pinapromote mo yung
page mo or yung mga post mo ng mga damit sa sa marketplace, mga buy and sell online, buy and sell, buy and sell, buy and sell. So, imagine mo, may tindahan ka, walang bumibili, pwede mong i-post yung mga paninda mo online. At pag nakita ka ng mga mamimili mo, pwede pa nilang makita yung ukay-ukay mo. So, pwede kang mag-hanger ng ilang piraso. Diskarte lang guys, diskarte lang. Pag-isipan mo kung paano mo maximize. Kung wala pang may milk sa barangay nyo, ngayong year 2020, pag-aralan mo magtimpla ng milk tea, paano ginagawa sa YouTube. Madami naman na sa YouTube guys. Ngayon, kung kayo ay malapit naman sa mga pabahay, pwede mong pag-aralan ang real estate, yung selling ng house, pagbebenta ng house. Kasi nag-real estate ako guys, sa ilang buwan sa buhay ko, natuto ako magbenta ng bahay. Latter part na lang, mga ilang months ago lang naman. Sa isang buwan nakabenta ako ng mga 15 units ng bahay. Yung commission noon, although hindi ko siya makukuha ng agad-agaran, at least may inaasahan ako for this year 2020. Ganon maganda ang pera ng selling ng houses, ang pagiging real estate agent. Hindi nga lang mabilis yung commission right away, pero malaki. Pwede kang kumita ng 16,000 sa isang unit na nabibenta mo. Pag low cost. Pero pag nakakabenta ka ng mga mahal, nakabenta ka ng mga million worth of mga bahay, mas malaki ang commission mo. Pag nakabenta ka ng condo, mas malaki ang commission. So, ako, ang natutunan ko sa buhay ko, kung ako yung magbi-business, pipiliin ko na yung may low risk ng pagkalugi, hindi nabubulok, kayang gawin online, kayang i-promote online. Kasi, sobrang advantage na ngayon na nasa online world tayo nagbi-business. Name it. Meron kaming rent a car at the moment. Pinupost lang ng asawa ko yung mga, sino ang gustong magrenta ng car? Yung mga gusto magrenta ng car, nag-message sa amin, usap, close deal, send yung car, nagrenta sa amin. So, kailangan lang meron kang page na maraming likers. At ang YouTube, guys, alam mo, hindi naman sila Tony Gonzaga lang, or sila Alex Gonzaga, or sila Will Dasovich, or ang pwedeng kumita sa YouTube. Madami na ngayong housewife ang pinagkakakitaan ang YouTube. Okay? Pwede na siya, hindi na siya pang leisure lang, hindi na siya pang posting, pwede na siya maging platform ng pag-i-introduce ng business. Career na siya ngayon. Nagiging ano na siya, monthly income na siya ng karamihan. So ako nagpa-practice. Ginagawa ko naman to siya mga years ago naman na, pero dito ko ini-stock ang mga training videos ko, motivational videos, tutorials, training, strategy videos, lahat. Hindi ko nga siya masyado na maximize, pero this year talagang kailangan maging active na yung YouTube channel ko. Kasi napapakinabangan talaga siya. And may profit ka dito. Hindi man agaran, pero at least may aasahan ka. Kapag may nahit ka mga certain 1,000 likes, mga 4,000 hours na views, mga ganun. May hinihit siya para ma-qualify ka. So anyways, kung part-time lang naman at pwede makatulong sa business ko si YouTube at si Facebook at si Instagram, why not try, 'di ba? Kahit naman sabihin mong 35 years old na tayo, we are still innovating, we are still learning. Kasi pwede natin maituro yan sa iba. Yung idea ko, hindi mo na ako kausapin sa phone, manonood ka na ng video ko, pwede ka tang mabigyan ng mga ideas. Once upon a time kasi guys, ano din kami, ng kiosk. Yung stand, yung parang food stand, mahal yun, inabot ng 30,000, pero hindi naman namin na ROI. Yun. So, meron tayong mga dapat i-consider na business. Kung kailan babalik ang puhunan mo. Usually, hindi ko na pinapasok ngayon yung may mga nabubulok na business, like karinderya. Hindi ako nag-milk tea, hindi ako mga ganun. Kasi pag trending kasi guys, mahal ang franchising fee niyan. Mahal ang franchising fee. Okay, pinag-aralan ko din yung mga ganyan-ganyan. Pero yun nga. Doon tayo sa lower lang ang puhunan, pero may high potential income. Sipag lang talaga, like ukay-ukay. Ukay-ukay kasi, pwede akong mag-networking while nag-ukay-ukay. Ang mga JT, yung delivery,
padala-padala, shipping, pumupunta sa bahay namin para kunin yung mga items for shipping daily. So, okay yon. Ngayon, ang pinaka-focus ko is networking kasi dito ako malaking kumita, dito ako nahasa, dito ako gumaling. Ginagawa ko na to for mga 5 years to 6 years na. So, yung idea, sinishare ko sa inyo yung mga super natuwa ako. Hindi ako reseller. Kasi pag reseller ka lang, makaunti yung yung porsyento mo doon. So, same effort, pero kaunti yung kinikita mo doon. Piliin mo na lang yung sarili mong business. O ano ba't magbumili ka ng sarili mong bundle ng ukay-ukay? Isa yun naman lahat yun. Pag nabenta mo yung mga magagandang klase, segregate mo lang yung magandang klase, yung feeling mo mahal sa paningin mo, pwede mo siyang ibenta ng mas mahal-mahal para nakabawi-bawi ka agad. Tapos pag medyo nakabawi-bawi ka na, ipasale mo na yung mga natitira. Sa YouTube guys, madaming ideas paano ka kikita sa ukay-ukay. May pera sa ukay-ukay. Nagplano din kasi akong water station sa lugar namin kasi is pabahay, so lahat ng tao ay umiinom ng tubig. Okay? Lahat ng tao ay umiinom ng tubig, but hindi ako mag-try benta ng tubig. Meron pala yung sanitary, yung mga galon mo pwedeng mabasag, masira, so mag-rebuy ka ulit ng mga stocks. May sanitary siyang monthly yata, may maintenance, kailangan mo ng tricycle pang delivery, kailangan mo ng taong taga-deliver, alangan naman ikaw. So, kinonsider ko yun, tapos naging malakas ang kompetensya. Parang maya't maya, lakad ka, meron doon. So, anong petsa ka na makakapag-ROI kung madami kang kakompetensya? Same with yung pinag-aralan ko din na isa, which is yung laundry. Kapag sikat kasi guys, madaming gumagaya. Ibig ko sabihin, may laundry na doon. Tinanong ko yung may-ari, hindi pa siya nakakapag-ROI, malakas na yung kompetensya niya. So, we have to consider those things. Kung gusto mo naman magdagdag ng medyo malaking puhunan. Pero maganda dyan guys, kasi malaki ang chance na kumita ka ng malaki kapag sarili mo yung business mo, sarili mo yung oras mo, sarili mo yung sipag mo. Compare with kapag naging regular employee ako, halimbawa sabihin mo nakakapag 700 ako per day, may pamasahe pa doon, kakain pa ako doon, yung mga anak ko pa, may mga taga-alaga. So magkano na lang ang kikitain ko in a month? Baka yung total na kinita ko sa isang buwan, mapupunta lang sa pag-alaga ng bata. Hindi ko pa nabantayan yung mga baby ko. So, ngayon, doble kayod ako sa pag-racket online. Basta maganda ang potential income na para sa akin. Ginagrab kong pag-aralan siya. Ngayon, kung may idea ka naman about trading, yung nagba-buy and sell trading, hindi naman siya masyadong ine-embrace pa ng madami, pero malaki din ang pera doon. Na kung magkakaroon ka ng idea about trading, tas may kaunting puhunan ka or may malaking puhunan ka, pwede mo siyang mapag-aralan. Pero ang pinaka-cheapest na pwede mong gawin, lakasan mo ang loob mo, mag-try kang mag-YouTube vlogging, gaya ng ginagawa ko. Original content, i-upload mo sa YouTube. Ano ba yung target market mo? Ako kasi online entrepreneur, online coach, inspirational coach, mentor, nagtitrain din ako. So, ito yung ginagamit kong YouTube. Diyan nanonood yung mga ka-team ko para matuto sa business, magka-idea. Nanonood na lang sila. Hindi ko na sila kausap ng madalasan. Nanonood na lang sila. So, ikaw, kung housewife ka, pili ka ng mga, hi bebe, ito yung advantage siya pag nasa bahay lang. Andiyan lang yung anak ko, naglalaro-laro, kasama ko. Pati yung bunso ko na taas. So, salamat sa online business na meron ang internet ngayon, ang Facebook. So, yan. Try mo mag-vlogging. Practice ka lang din muna. Hindi naman agad yan nakukuha sa mabilisan. Tiyagaan lang din pag-aralan mo. Trial and error kasi ako nga din, patry lang din, tapos upload. Nakukuha mo din. Gumagaling ka din from time to time na pag-practice mo. Basta nagtatry ka. Try mo yung mga niluluto mo. Pwede mong i-video. May mga views niyan. Paano lutuin ang ganito? Pwede lutuin ang ganyan. Malay mo, magtinda ka din ng ulam. Habang niluluto mo yung ulam, pwede mo siyang
i-video. Lahat ng idea na pwede mong maitulong sa mga online moms na kagaya natin. Pwede kang gumawa ng content. Upload mo sa YouTube. Until the next video, guys.